Sabi nila, not all that glitters is gold. Pero sa mga pamilihan dito sa Dubai, lahat ng kumikinang totoong ginto. Katunayan, sa pinakamalaking bilihan ng ginto rito, ang Gold Souk, hindi lang mga alahas ang ginintuan. Only in Dubai, the biggest and the heaviest gold ring in the whole world. Pati na rin, damit! 12 kilos of gold dress. Like covering all your body. Oh, wow. So this- Do you have something here that I can... Yes, okay. HM, o how much naman kaya ito? In dollars, it's 32,786. So, tingnan natin how much in pesos. Katumbas na ng isang house and lot. Sa tinaguriang The Hello, City of hi. Gold, tara na't mag-shop ng Go Go Gold! Narito tayo sa kanilang Gold Souk kasi marami ritong mabibiling mga gold jewelry. Tip, pwede po ritong makipagtawaran. Tara! Ang pangunahing export syempre ng United Arab Emirates, langis. Pangalawa nilang export, gold. Mahilig din kasi sila sa mga bling-bling. Dito sa Gold Souk, may halos 400 mga tindahan na ang ibinibenta mga alahas na gawa sa tunay na ginto. Meron sila ritong dambuhalang gold ring na ang bigat 64 kilos. Pinalamutian pa ng mga kristal. Only in Dubai, the biggest and the heaviest gold ring in the whole world. Ang presyo nito, tinatayang nasa $3 million o mahigit 175 million pesos. Ang gold industry sa Dubai nagsimulang umusbong noon pang 18th century nung ang Dubai naging major trading port ng mga ginto at alahas na nagmula sa India, Africa, Europe at sa iba pang mga bansa ng Middle East. Kaya ang Dubai binansagan ding City of Gold. OMG! Totoo nga, may mga damit na gawa sa ginto. Sino naman magsusuot nito? Magkano kaya? Gaano kaya kabigat yan? Wow, Muhammad, this place is dripping with gold. How much do you think is the entire shop worth? Confidential, I cannot say. Confidential. Safe to say maybe billions or millions of It's dollars. around this. What are some of the more interesting things that we should know? For example, we have one of the iconic set in our Mizan is like more than 12 kilo. 12 kilos of gold dress? Like a big shield. Oh, wow. So this- Do you have something here that I can put on? The weight of the necklace around 400 grams. What kind of women would wear such The kind heavy of women and... who have a lot of money. Do they actually This is- wear this thing? Usually they wear it for special occasion like wedding. You cannot wear this one as a daily use. Some of people they like to buy this as an investment. Meron din sila ritong gintong sinturon. How many kilos is it, you think? The belt alone is around 1 kilo. And the This is around the 2.5 blouse? kilo. Wow. So 3.5 lahat yan pag susuot mo. You have to be insured to wear this, yeah? You have to Here, buy This is insurance. the safest city in the world. You don't have any security guard. There's no need for security. You are safe here. I have to remove this because I don't think I can afford this. But in case, how much is this? Around $32,000. So tingnan natin how much in pesos. It's 1.8 million pesos. Katumbas na ng isang house and lot. Okay, I can't afford this, Muhammad, so I have to Maybe take next it time. off. At dahil hindi hamak na mas mura ang ginto rito kumpara sa Pilipinas at tax-free pa, hahanap ako ng pasok sa aking budget para may souvenir. I like the really modern design. I think I prefer this one. Yeah. Congratulations. We say in Arabic, Mabruk. Mabro daw, pero feeling ko nalugi ako. Sinapagastos ako. Maganda mag-invest sa gold sapagkat tumataas ang value nito over time. Kung iimbak mo lang yung pera mo, affected yung pera mo ng tinatawag na inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Unlike gold, tumataas ang presyo nito over time. Ang ilang mga ginto sa Gold Souk, idinidiretso sa tinatawag nilang gold refinery para iproseso at gawing gold bars.
At sa isang pambihirang pagkakataon, ipinasilip ng isang sikat na gold refinery dito sa Dubai, sa KMJS, kung paano ginagawa ang mga ito. Tumataginting na ginto. Totoo po ito. Walang bola. Haliho kayo at makakita tayo at makahawak ng totoong gold bars. Ang magtutour sa atin sa refinery, 15 kilos. Walang iba kundi ang kanilang mismong Chief Operations Officer na isang Pilipina, si Jamie. From local market, tsaka sa international din. Ito kunwari, saan galing to? Ito sa local market po, sa gold soup. Tapos nabasa ko kasi dito, kunwari 22 carats lang, pwede nyo natataasan yung carats. Yes po. Bali yung 22 karat na yung gagawin namin 24. Ang mga natanggap na ginto, mabusisi nilang sinusuri sa laboratorio. Nakaka-proud po na magtrabaho ka sa isang industry na which is not common po sa Pilipinas. Ang mga pumasang ginto, tutunawin. Ito yung mga galing sa suko, yung mga hindi nabenta, tutunawin dito. And then they will make it into a bar. Ayan da, ibubuhos daw doon. There. Ito, interesting trivia. Once a year daw, pag nag-general cleaning sila, yung mga nahuhulog sa sahig, na patak-patak ng ginto, pati yung mga dumikit sa sapatos ng mga worker, kinukolekta nila lahat yon. Ganon kahalaga ang ginto. Wow! At saka, gagawin munang butil. So pag naging ganyan na siya, Jane, anong next? Chemical refining. So ilalagay siya sa reactor na may acid. At ang finished product, gold bars. Totoong totoo. Ngayon lang ako nakahawak ng gold bar. I can retire if I own all of this. So, bawat isa nitong gold bar na ito, 4.4 million plus ang presyo. Because there are 50 gold bars in these two boxes, 220 to 222 million pesos lahat-lahat. May nakilala rin ako ritong Pilipina na natupad ang kanyang gintong pangarap dito sa Dubai, si Mary Grace. Yup, medium. Na ukay-ukay live seller noon. Welcome back! Pero ngayon, may-ari na ng isang tindahan ng ginto. Hi kabayan, pasok kayo dito sa shop. Ito yung ating mga gold. Meron tayong mga chains. Ang kanyang mga paninda, presyong kabayan daw. Binebenta lang namin dito. Price from the factory. Meron din siya ritong ibinibentang diamonds. Ito yung ating pinakamahal na diamond na very, very rare. Meron siyang mga blue diamonds. Minsan umaabot to ng mga $10 million. At pabango na may ginto. 24 karat na gold perfume. Meron po siyang mga real gold. Pero bago raw kuminang ang kanyang negosyo, dumaan din daw muna siya sa mga pagsubok. Taga-Abra si Mary Grace. Pagka-graduate ko pa lang ng college noon, nabuntis na ako noon. Talagang struggle. Para may pantustos sa mga anak na mag-isa raw niyang itinaguyod, taong 2009, nakipagsapalaran siya dito sa Middle East. My first job dito sa Dubai ay sa travel agency. Kalaunan, nahulog ang kanyang loob sa isang banyaga at sila'y ikinasal. Nag-full-time lang ako, housewife. Kaya nag-isip ako kung paano ako magkaroon ng income. Large po ito, large! Hanggang pinasok niya ang pagla-live selling ng ukay-ukay taong 2016. 5 lang to, ang ganda. Ako lang yun mag-isa noon, sa loob lang ng aking kwarto. Hindi ko na siya namalayan, dumami na yung aking mga paninda. Kumita man siya ng sariling pera, hindi pa rin daw naging madali para kay Mary Grace ang buhay abroad, lalo na't malayo siya sa dalawa niyang anak sa una niyang kinasama. Regret ko nga hindi ako nakauwi nung graduation. Yun siguro struggle naman dito ng mga OFW. Ganun. May sling po siya. Para makalimot sa lungkot, tumutok si Mary Grace sa pagninegosyo. Nagtanong yung mga customer namin kung may mga gold,
So nagkaroon ako ng idea, okay, why not magdagdag ng gold? Ang pagbabuy and sell ng ginto pumatok sa kanyang miners. Kaya mula sa kanyang maliit na kwarto, nagbukas siya ng sariling gold store nitong 2021. Dahil sa kanyang sipag, ang panganay niyang si Zaira malapit nang maging doktor. Kinuha ko sila dito and yung anak ko, pinag-aral ko siya ng dream niya na course. Ngayon, natutulungan ko na lahat ng mga kailangan ng mga family ko. Kung dati, mag-isa lang nagbebenta si Mary Grace, ngayon, meron na siyang 10 live sellers. Maging matyaga lang at saka wag mawawalan ng pag-asa. Hindi lang mga alahas ang kumikinang dito sa Dubai, pati na ang puso at kwento rito ng mga nagsisikap nating kababayan. Yun ang ginto! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.